use the words we know to tell you what an awesome God you are. But words are not enough to tell you of our love. So listen to our heart. So listen to our heart. Reach to our spirit sweet, and hear us sing a song of praise that flows, a song of praise to those who have redeemed. We will use the words we know to tell you what an awesome God you are. But words are not enough to tell you of our love. So listen to our hearts. Words are not enough to tell you of our love. So listen to our hearts. Just as I am without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come, I come. Just as I am and waiting not to rid my soul of one dark blot, to thee whose blood can cleanse each spot, O Lamb of God, I come, I come. Just as I am, thou wilt receive, wilt. Isang magandang gabi po sa lahat. Welcome po sa ating Hope Meeting virtual. At isang taon pong puno ng pagpapala ang ating gawain ito po. At ito po ang huling linggo ng sa taong 2022. At sa marami po nating kaabalahan, halina po at tayo makinig, mapagpala sa awit ng pagpupuri sa ating Panginoon, magalak sa patotoo ng isa nating kapatid kung paano po niya naranasan ang biyaya ng Diyos, at higit po sa lahat ay mapakinggan ang kapahayagan ng kanyang mga salita na patuloy na magpapabago ng ating buhay. Maraming salamat po sa ating mga kapatid na walang sawang nagpapasa ng link upang marami po ang maabot ng gawain ito sa ating mga mahal sa buhay, kaibigan at mga kakilala. At lagi po namin kayong i-encourage. Meron po tayong FB group, C4 Hope Meetings. Kung nais niyo po muling mapanood ang ating mga nagdaang gawain po dyan, nandyan po nakalahat, nakapost po lahat dyan. At ngayon naman po, sa gabing ito, napakaganda na simulan po natin sa sinasabi sa aklat ng Hebreo, Kabanata 6, talata 18 hanggang 19. Hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating. Kaya po tayo nagkakaroon ng Hope Meeting. Ang Hope po ay stands for Household Opportunities, Presentation and Experience. At ang C4 Hope Meeting po, ay naglalayo na may balita ang makapangyarihang pagkilos at mensahe ng Panginoon sa komunidad. May bahagi ang galak na nadarama dahil sa biyaya ng Panginoon. At layunin po na mahamon ang bawat isa na tumugon sa Panginoon at makibahagi sa buhay na may pagpapahalaga sa Kanya at sa Kanyang kalooban. At ngayon naman po, tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Awitin po natin siya sa atin mo, Jesus. Siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa
siya sa atin, O Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, O aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, O aking Jesus. Ay nakamtan ko, O aking Jesus. Ay nakamtan ko, O aking Jesus. Amen. Yan, bago tayo po mag-proceed sa ating patoto, nakaligtaan ko ang aking Madam Gay sa kanyang pagbati. Ang ating masipag na Mission Department, Madam Gay, ang inyong pagbati po. Pasensya na. Okay lang yung quiz. Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Nagpapasalamat po tayo unang-una sa Panginoon. Pangalawa po sa ating mga tagapanguna. Andyan po ang ating elders at ang COB. At gayon din po mga partner churches po natin at ang mga iba't iba po nating mga nakakasama ng Huwebes sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa labas po ng ating bansa. Mapakaganda po na sa buong taon, sa simula man hanggang sa pagtatapos ng taon, ay nagpapatuloy po tayo na magpatatag ng ating mga pag-asang pinanghahawakan. At salamat po sa ministeryong ito na nagagamit po ang ating gawain para patuloy na makapaghatid ng mensahe po ng pag-asa tanging sa salita ng Panginoon at na magmumula din sa ating Panginoong Hesus. Kaya sa bawat isa po sa atin, mapuno po ang pag-asa ang ating paparating na taon. Happy New Year po. Yan, thank you, Madam. Matagal-tagal hindi nag-host, Okay po, ngayon naman po ay pakinggan po natin na ating kapatid na magpapatotoo sa gabing ito, ang ating kapatid Ate Ana Picayo, na kamag-aral din po natin sa CCI at next year po ay bukto na siya, Old Testament na po. At susundan po ito ng handog na awit na ating isang kabataan, Ashley Aguinaldo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Ginang Annalyn Picayo, may bahay ni Ginoong Raymar Picayo, kasalukuyang naninirahan sa San Rafael, Santo Tomas, Batangas. Ang ibabahagi ko po ngayon sa ikalawang pagkakataon ay kung papaano ko tinanggap ang mabuting balita dati at papaano ibahagi ang mabuting balita sa iba sa ngayon. Nung bata po ako, isinasama na po ako ng ate ko sa mga gawain ng Diyos. Palibasa'y bata at nakatira sa kanila, madali niya akong nahikayat na sumama sa mga Bible study at pagsimba tuwing araw ng linggo. Doon ko po napakinggan ang mabuting balita. Wala akong nakitang pangit o di magandang napansin kaya walang anumang tutol sa tuwing ako'y isasama ng aking kapatid. Ako po ay masaya noon dahil nakilala ko po ang Panginoong Hesus at tinanggap ko po siya sa aking buhay bilang sariling tagapagligtas. Pero hanggang doon na lang po ang aking nalalaman, hanggang sa magtrabaho na po ako. Nang magkapamilya na po ako at napabilang sa komunidad ng Sipor, na dati ay BBCF, ay unti-unti ko pong nauunawaan ang mabuting balita. Nakatulong po ng malaki ang mga gawaing virtual na isinasagawa sa Sipor hanggang ngayon.
mula nung pumasok ang pandemyang COVID. Ang Diyos po ay patuloy na kumikilos sa aking buhay. Ipinaunawa niya sa akin ang kanyang mga salita. Gumagamit siya ng mga tao, mga pag-aaral, para mas lalo kong matutunan at maunawaan ang mabuting balita. Sumailalim po ako sa isang seminar kung paano magbahagi nito. Sa pamamagitan ng WOM, Way of the Master, ay lubos ko pong nauunawaan ang kanyang mga salita. Dito ay nalaman ko ang katotohanan na ang tao ay makasalanan, na kahit ano basa gawin sa Biblia, ang resulta ay ang tao ay tunay na makasalanan. Walang magagawa para mailigtas ang sarili upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ako'y iniligtas ng Diyos mula sa kanyang sarili dahil siya ay banal at napupuot siya sa kasalanan. Mali yung paniniwala ko dati na kaya ako naligtas ay tinanggap ko siya. Ipinaunawa ng Diyos na kahit katiting ay wala akong bahagi para sa aking kaligtasan. Siya ang tumawag, pumili at humirang sa akin nang dahil sa kanyang pag-ibig. Iniligtas niya ako sa kanyang kaparusahan ng pangwalang hanggang kamatayan doon sa impyerno. Ito ay tunay na lugar kung saan mararanasan ang walang hanggang puot ng Diyos sa mga makasalanan. Makikita po sa pahayag 14:10-11. Ngayon, dahil sa biyaya ng Panginoon, lubos ko pong nauunawaan ang mabuting balita. Ito'y tungkol sa Diyos na banal at sa mga taong makasalanan na nangangailangan ng kaligtasan mula sa puot ng Diyos at magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pinakamamahal niyang anak na si Jesus. Para sa mga nananalig at sumusunod sa kanyang tinig. Dahil pa rin sa kanyang biyaya at kahabagan, ako ay nakapagbabahagi ng mabuting balita sa aking mga mahal sa buhay. Gamit ang WOM, Way of the Master, na ginamit din ng ating Panginoong Hesus sa isang Samaritana na matatagpuan sa Aklat ng Juan, Kabanata 4. Bilang hamon po sa mga mananampalataya kay Jesus, magbahagi na ngayon. Huwag magsayang ng oras dahil hindi natin hawak ang buhay ng mga mahal natin. Sa bawat pagkakataon na may makakausap tayong tao, ang simpleng pagbibigay ng tract ay malaking bahagi na upang gamitin ito ng Diyos para siya ay kilalanin at tanggapin. Isipin po natin na tayo isang bumbero na nakahandang sumagip sa buhay ng mga tao at asahan natin ang tulong ng Diyos para magampanan natin ang ating mga tungkulin. Sa Diyos po ang lahat ng parangal, tanging sa Kanya lamang. Just the time I feel that I've been caught in the mire of self. Just the time I feel my mind's been bought by worldly wealth. That's when the breeze begins to blow. I know the Spirit's call, and all my worldly wanderings just melt into His love. To know you more deep within my soul. I want to know you. Oh, I want to know you, to feel your heart and know your mind. Looking in your eyes, tears up within me, cries that say I want to know you.
captivity to him is gone. I've run the race but set my own pace and face a shattered soul. But the gentle arms of Jesus warm my hungering to behold. Oh, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Oh, I want to know you, to feel your heart and know your mind. Looking in your eyes, tears up within me. Cries that say, I want to know you. Oh, I want to know you, and I'll give my final breath to know you in your death and resurrection. Oh, I want to know you more. Oh, I want to know you more. Oh, I want to know you more. Amen. You want to know more about Jesus? Ay in-encourage po namin kayo maging parte kayo ng CCI next year po. Sa napakagandang kanta. Salamat po sa buhay ng ating mga kapatid na ito na patuloy nawa ang inyong buhay ay magisin at ilaw sa mundong ito. At ngayon po, buksan ang ating puso't isipan, pakinggan ang mabuting balita, ang mensahe ng Panginoon na ihahatid ng ating lingkod, Brother Rex Mendoza. Napakaganda ng mensahe ng awit na isa ding panalangin na inawit sa atin ng ating kapatid na Ashley, isang kabataan mula sa C4. Isang awit na nagsasabi na higit pa na nagnanais na makilala ang Panginoon. Alam po ninyo, napakadami ang mababago kapag nakilala natin ang Diyos, kapag nalaman natin ang kaniyang mga salita, at kapag naranasan natin ang kaniyang kapangyarihan. Ang isang dahilan kung bakit tayo namumuhay na walang kaya, malungkot at talunan ay dahil hindi natin nararanasan ang katotohanan ng ating Panginoong Hesus at ang kapangyarihan na sinasabi na nagmumula sa banal na Espiritu. Kaya napakagandang panalangin ng pagpapakumbaba at pagsasabing, Panginoon, nais ko na higit ka pang makilala sa akin buhay. Sana po ay ito ang panalangin ng bawat isa sa atin. Ganoon din, nagpapasalamat tayo sa ating kapatid na Ana sa kanya pong nakahahamong patotoo na minsan nang narinig ang kapahayagan ng salita ng Diyos, pero ang kapangyarihan ay hindi agad-agad na naranasan. Kinakailangang linawin sa pamamagitan ng way of the master, isang katotohanan at isang malalim na pagkaunawa sa pagliligtas ng ating Panginoon ay lumikha ng malaking pagbabago sa buhay. Yung mabuting balita ngayon na kanyang tinanggap, ang ating kapatid na Ana, ay mabuting balita na ngayon ay kanyang ibinabahagi din naman sa iba sa pamamagitan ng pamimigay ng tracts at pagbabahagi sa isang one-on-one na pakikipag-usap patungkol sa salita ng ating Panginoon. Maraming salamat, Ate Ana, at magandang gabi po isa sa inyo. Ngayong gabi ay muli tayong magkakasama para sa ating Hope Meeting. Sa pamamagitan po ng gawain na ito ay ating ibinabahagi ang katotohanan, ang tunay na pag-asa na magmumula lamang sa ating Diyos. At ngayon po sa ating pagpapasimula, kagaya ng ginagawa natin sa bawat pagkakataon na tayo po ay mayroong ganitong pagtitipon virtually,
Tayo po ay nananalangin at ipapanalangin po natin ang ilan pong mga naipahatid sa ating mga kahilingan. Sa pagkakataong ito, tayo po ay sandaling tumungo at tayo po ay manalangin. Aming Panginoon, kayo po ang aming Amang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Kayo po ang Diyos na makapangyarihan, Diyos na mabuti, Diyos na mapagpala. Kayo po yung Diyos na matiyaga sa amin sa kabila po ng aming mga pagsuway, sa kabila po ng aming mga kahinaan. Panginoon, napakabuti po ninyo. Marapat lamang na kayo po ay itaas, kilalanin at sambahin ng bawat isa sa amin. Kaya ngayong gabi kami po ay nagpapakumbaba. Panginoon, marami pong salamat sa inyong patuloy na pagkilos sa amin sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang kami makaunawa. Salamat sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu upang kami magpakumbaba sapagkat kung sa aming sarili lamang mananatili kami sa aming mga kahibangan, mananatili kami sa aming mga katigasan ng isip at puso. Pero kayo po ang tumutunaw sa lahat, Panginoon, ng katigasan po na ito at dinadala po ninyo kami sa isang pagkaunawa ng totoong kapayapaan, totoong pag-asa at yun po ay sa pamamagitan ninyo. Panginoon, marami din pong salamat na maaari naming dalhin sa iyo ang amin pong mga kahilingan. Ngayong gabi nais naming samahan yung amin pong ibang mga kapatid na meron po pinagdaraanan. Humihingi po kami ng inyong pagpapagaling para sa sambahayan po ng aming kamanggagawa, Kuya Roy, at kanya pong buong pamilya na meron pong karamdaman. Humihingi po kami ng inyong pagpapagaling sa bawat isa sa kanila. Maraming salamat sapagkat kayo po ang Diyos na makapangyarihan. Dalangin namin inyong ilapat ang inyo pong mapagpagaling at makapangyarihang kamay kay Brother Roy at sa kanyang buong pamilya. Ipinapanalangin din po namin ang kapatid ng aming Brother Onin Malasarte, si Kuya Danny Malasarte, na meron din pong karamdaman. Panginoon, kahabagan po ninyo siya at ang amin pong dalangin, ang kanyang isipan ay mabuksan sa katotohanan ng iyong mga salita. Ang kanyang buong buhay at pagkatao ay maranasan ng inyong habag, maranasan ng pagkilos ng iyo pong banal na Espiritu. Kayo po ang magbigay sa kanya, Panginoon, ng kapangyarihang kanya pong kailangan upang makita po niya higit sa kanino paman at higit sa ano paman ay kayo. Panginoon, dalangin namin na siya'y magpakumbaba at kilalanin kayo sa kanya pong buhay. Dalangin po namin pagpapalain po ninyo si Kuya Danny at maging ang mga pangangailangan para sa mga isinasagawang gamutan. Ganon din po aming ipinapanalangin ni Brother Onin na si Nanay Lydia. Hiling namin ang kagalingan din mula po sa kanya pong naging karamdaman. Pagpalakasin po ninyo sa Panginoon at ibangong muli, bigyan kasiglahan ng kanyang katawan at maging ang kanya pong espiritu. Ganoon din po, Panginoon, kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo para sa amin pong iba pang mga kapatid sa pananampalataya na nakakaranas ng iba't ibang mga karamdaman tulad ng ubo, sipon, lagnat. Ganoon din po, yun pong mga dati naming nakakasama sa ganito pong mga gawain na naging alipin pa rin ang kasalanan na numbalik sa pamumuhay na makamundo. Lito sa kung ano ang katotohanan. Panginoon, humihiling kami na makita po nila ang liwanag ng iyong mga salita at tahakin ang daan pabalik sa iyo. Panginoon, humihiling kami na tunay na makilala po nila ang iyong biyaya, ang aming Panginoong Jesus. At kung sila nga po, Panginoon, ay maliwanagan, sila po ay mga tupa na inyo po bibigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya maging ngayong gabi, Panginoon, aming inilalapit ang bawat isa na kabahagi ng pagtitipon na ito virtually. Panginoon, mangusap po kayo sa kanila. Ako po na inyong lingkod, hiling ko din ang pangunguna ng iyong banal na Espiritu sa pagdadala po ng inyong banal na salita. Panginoon, pagpalain po ninyo kami. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tayo po ay magpapatuloy at sa gabing ito, ito yung kahuli-hulihang Hope Meeting para sa taong 2022. Sa taon po, lakay natin ang tema, Submitted to God's Word,
stand strong against the world. At muli, nais ko pong kumustahin ang bawat isa sa atin. Pagkalipas po ba ng taon na ito na kung saan halos tuwing Huwebes ay magkakasama po tayo na nag-aaral ng salita ng Diyos, nakikinig sa mga patotoo at sa mga mensahe ng awit, ay masasabi po ba natin ang isang napakalaking pasasalamat sa biyaya ng Diyos dahil naunawaan po natin ang pag-asang hatid ni Kristo? Nabago po ba yung atin pong mga buhay dahil naranasan natin ang pagkilos ng banal na Espiritu at nakita po natin na mayroong pag-asa tangi lang sa biyaya na ito ng Diyos? Alam po ninyo, binibigyang diin paulit-ulit sa pamamagitan po ng Hope Meeting na ang tanging paraan upang makapagtagumpay laban sa hamon ng pansamantalang mundo ay ang pagpapasakop sa Diyos at sa kanyang makapangyarihang salita. Kaya maganda po na kumustahin natin yung ating sarili. Tayo po ba ay tunay na pasasakop sa Diyos at sa kanya pong banal na salita? Inuulit-ulit ko po ito na nagkakamali po ang mga taong nag-iisip na pwede itong palampasin, na meron namang ibang paraan para makapanagumpay. Hindi po, wala po. Iisa po ang panagumpay at ito po ay sa pamamagitan ng pagkilala at pagpapasakop sa Diyos. Wala po tayong ibang maaaring pagtiwalaan. Hindi yung ating mga sarili, hindi po ang ibang mga tao, hindi po sistema, hindi po organisasyon, at lalo pong hindi natin dapat asahan ang mga huwad na Diyos na tinatawagan po natin. Yung mga nakaugalian natin na pananalangin na hindi naman talaga nakaririnig ng panalangin sapagkat iisa po ang dapat na tinatawag sa panalangin. At ito po ay ang ating Ama at tayo po'y lumalapit sa ating Amang Diyos sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Hesukristo. Ganon din naman, isang babala para sa bawat isa sa atin. Marami po yung mga sinungaling at mga mangmang. Mga tao po na nagtuturo ng kabulaanan. Ganon din po yung mga tao naniniwala daw sila umano sa Diyos, subalit hindi naman sumusunod at napasasakop sa Diyos. Ang wika po ng Biblia ay layuan ng ganito pong mga tao. Nagtuturo po sila umano ng katotohanan patungkol sa Panginoon, subalit hindi naman makita sa kanila pong mga gawa. Tatandaan po natin, ang Diyos at ang kaniyang mga salita kailanman ay hindi po mapaghihiwalay. At ngayon pong gabi, nais ko pong talakayin ang isang napakahalagang topic. At ito po ay patungkol sa pagkatuto mula sa salita ng Diyos at ang pagkilos ng Diyos sa nakaraan. Kaya maganda pong sagutin natin ang mahalagang katanungan na ito. Una, gaano kahalaga ang matuto mula sa nakaraan? Meron po ba sa atin pong mga buhay na na pinagdaanan po natin, nakita natin yung ating pagkakamali, yung ating mga pagkukulang, yung ating kasalanan, yung ating kamangmangan, at tayo po ay nagising mula po sa nakaraan na ito. Sabi natin na, ay, hindi ko na ito uulitin. Halimbawa po, taon-taon na lamang meron tayong mga ginagawang mga pangako. Talaga po bang taong 2022 ay masasabi natin na sa tulong ng Diyos tayo po ay nakalaya na, o nakita na naman natin yung ating sarili, gano'n na naman. Inulit na naman natin yung mga ginagawa natin. Bumalik tayo doon sa talagang tayo, walang kapangyarihan, malungkot, walang pagbabago, walang improvement. Hindi tayo masaya, hindi masaya yung mga tao sa ating paligid, at lalo higit hindi tayo nakalulugod sa Diyos. So tanong po, natuto ka na ba mula sa nakaraan o inuulit-ulit lamang ang kamangmangan? Yun po yung pangalawa nating tanong. Maganda po na makita natin yung ating sarili na tayo po ay natututo mula sa ating pong mga pagkukulang, natututo mula sa ating mga kamalian sa nakaraan. Lahat po tayo ay mahina. Wala pong sino man sa atin yung makapagmamalinis. Meron po tayo lahat na kahinaan na sa mga bahagi po ng ating buhay, tayo po ay magkakamali. At
tayo po ay malalaglag. Ano po? Pero ang tanong, meron pa tayong kakayahang bumangon sa tulong ng Diyos at matuto mula po sa mga pagkakamali na ito. Ito po yung isa sa binabanggit ni Apostol Pablo dito po sa Aklat ng Roma, Kabanatang 15. Ang sabi po sa talatang 4 at saka sa talatang 5 ay ganito. Yun daw pong Biblia, yung kautusan, ay naisulat noon para sa ating ikatututo. Upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakasan ng loob mula sa kasulatan, magkaroon tayo ng pag-asa. Ipagkaloob nawa ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob na kayo'y mamuhay ng may pagkakaisa kay Kristo Jesus. Ang sinasabi po dito ng Apostol Pablo, ano po, matapos ang halos 11 kabanata na patungkol po sa doktrina, sa tamang aral, yun daw pong tamang aral na nagpapakilala sa atin kung sino ang Diyos, kung sino tayo, ano yung ginawang pagkilos ng Diyos, ay kinakailangang magturo sa atin na makapamuhay na matagumpay, nakalulugod sa Diyos, at kinakailangan nating matuto mula sa kasaysayan. Matuto mula sa pagkilos noon pa man ng Diyos na hindi po nagbabago. Kaya po, sinasabi po dito ay ang mga nakaraan na ito, na pagkilos ng Panginoon ay nagpapalakas sa atin ng loob at nagbibigay sa atin ng pag-asa sapagkat ang Diyos ay noon, ngayon at magpakailanman, hindi po siya nagbabago at siya po ang magbibigay sa atin ng biyaya upang tayo po ay maging matatag at malakas ang loob. Kailangan nating matuto mula sa mga nangyayari sa nakaraan o sa tinatawag na kasaysayan. Sabi po ng isang manunulat, si George Santayana, those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Yun pong hindi po naaalala o hindi po nababago ng mga nakaraan, uulit-ulitin lamang po na parang isang sumpa. Yun pong mga kamalian. Kapag tayo po ay hindi natuto, kapag tayo po ay hindi nagising, hindi namulat yung ating mga mata, talagang isa pong parang cycle ng paulit-ulit na pagbagsak at kahinaan. At makikita po natin, sabi po naman ni Timothy George, isa din pong manunulat, the Holy Spirit has a history of working in the world. Ang banal na espiritu ay may kasaysayan ng paggawa at pagkilos sa mundo. And this history matters. At ang kasaysayang ito ay mahalaga. Kasi noon pa man po, ang Diyos ay hindi tumitigil. Siya po ay kumikilos sa buhay po ng mga tao, kumikilos sa kabuuan ng kasaysayan. Siya po ay nagpapakilala. Sabi sa Hebreo 1:1, noon pa man, ang Diyos ay nangungusap. Ipinapakilala niya ang kanyang sarili sa iba't ibang kapamaraanan sa pamamagitan ng mga propeta. At ang pinakatampok sa lahat na ito ng pagpapakilala ng Panginoon ay ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, na kung saan yun po yung tinatawag na disclosure. Ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan mismo ng bugtong na anak. At kinakailangang makita po natin ang katiyagaan na ito ng Diyos na siya po noon pa man ay kumikilos para sa ikabubuti ng kanya pong mga inililigtas. Hindi po nagbabago ang Panginoon. Kaya nga po ang tinatanong natin ngayong gabi, ano yung ating tugon sa pagkilos na ito ng Diyos sa atin pong mga buhay? Well, bahagi pa din ng Kapaskuhan ay ang pag-aaral patungkol kay Maria, ang ina sa laman ng ating Panginoong Hesukristo nung si Kristo ay ipanganak. Makikita natin mula dun sa aklat ng Lucas ang magandang halimbawa nito pong si Maria. So tingnan po natin yung kanyang kapakumbabaan at naging tugon bilang lingkod ng Diyos. So yung una po ay makikita natin yung kapakumbabaan sa naging kapahayagan sa kanya ng Diyos. Kasi bago pa man dumating ang ating Panginoong Jesucristo, ang pagdating ng Mesiyas ay naipropesiya ilang dang taon bago ang katuparan nito. At napili ng Panginoon ito pong si Maria upang
magdalang tao at magbuntis upang ang Panginoong Jesucristo ay maipanganak dito sa pansamantalang mundo. At nang kausapin ng anghel si Maria, maliwanag yung sugat ni Maria. Sabi po niya doon sa Lucas Kabanatang 1:38 ay, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Pagkatapos ang anghel ay umalis. So ang isa pong tanong ay, bilang po bang isang tao na nadidinig ang maliwanag na salita ng Diyos, meron ba tayong kapakumbabaan na nagsasabing, opo Panginoon, nagpapakumbaba po ako, magpapasako po ako sa inyong kagustuhan. Magpapasako po ako sa inyong mga salita. Ngayon po dito sa ating virtual Hope Meeting, meron pong 54 logins at meron ding marahil nanonood at nakikinig sa Facebook Live. Siguro aabot po tayo ng mga 6 na po. Sa 6 na po na nakikinig sa salita ng Diyos, ilan po sa atin ang nagsasabing, napakinggan ko ang iyong salita, nalaman ko ang iyong katotohanan, ako po ay magpapasakop sa iyo. O sa pagtatapos ng kapahayagan ng salita ng Diyos, narinig natin itong maliwanag, lumalaban yung ating isipan, lumalaban yung ating kalooban at sinasabi, hindi, meron akong sarili kong pamamaraan upang ako'y magtagumpay, meron akong sariling paraan upang ako'y maging masaya, susubukan ko ito. Hindi naman ako bumibitaw sa Diyos. Nakikinig pa din naman ako sa Kanya. Naniniwala pa din naman ako sa Kanya. Alam kong nandiyan lang siya at ako'y Kanyang gagabayan. Meron pong mga ganoong akala po ng iba ay very cute na andyan naman ako, Panginoon, hindi naman po ako nakakalimot, nananalangin pa din naman ako. Pero ang isip at puso ay nilalabanan ang maliwanag na kapahayagan ng salita ng Diyos. Ang tanong, meron ba tayong kapakumbabaan? Pangalawa po, si Maria ay nagpasasalamat at pagsamba. Nang marinig niya ang kapahayagan ng salita ng Diyos na mangyayari, siya po ay nagpasalamat at siya po ay sumamba. Kaya sabi po niya, ang puso ko ay nagpupuri sa Panginoon. Ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas sapagkat nilingap niya ako na isang abang alipin. Kikita po niya yung kanyang kalalagayan. Nagpahayag ang Diyos sa kanya at ang naging tugon ni Maria ay pagsamba. Sa iyo, kaibigan na nakikinig ngayong gabi, tumugon ka na ba ng pagsamba sa kapahayagan ng kaniyang mga salita? O ang kapahayagan ng salita ng Diyos ay parang pagpigil sa kaligayahang gusto mong gawin sa iyong buhay? Alam po nyo, yung merong tawag na ang Diyos ay KJ o Killjoy. Pero hindi po. Ang Diyos, ang tunay na makapagbibigay kahulugan. Siya po ang pinagmumula ng tunay na kagalakan. At siya hatid ng tunay na kapayapaan. Kapayapaang hindi kayang ibigay ng anuman sa mundo po na ito. So ang tanong, nagpakumbaba na po ba tayo? Na gusto nating tumpukin ngayon pong gabi yung patuloy na pananahimik, pagkatuto at pagbubulay. Yung po kasing si Maria ay binanggit dun po sa Kabanatang 2, talatang 11 ng Aklat ng Lucas. Ano po? Ang sabi po doon, nung matapos na ang mga pastol ay dumating, tapos nagkwento po yung mga pastol, sabi na ganito yung nangyari sa amin, may nakita kaming anghel, tapos biglang may lumitaw na lakasang anghel at inutusan kami na puntahan ang Panginoong Jesus dito sa lugar, sa sabsaban. Ang sabi po ng salita ng Diyos, tinandaan ni Maria ang bagay na ito'y kanyang pinagbulay-bulayan. Marami po sa mga tao ngayon dahil sila'y sobrang haling sa kanilang sariling mga opinyon, hindi po sila marunong manahimik, hindi po sila marunong magbulay at hindi po sila natututo sa pamamaraan ng Diyos. Kasi meron pong iba't ibang mga nangyayari po sa buhay natin. Tulad halimbawa ng COVID. Tungkol po halimbawa sa pagtatalo-talo at hindi pagkakaisa ng pamilya. Sa bawat pagkakataon na meron pong namamatay, merong nakaburol o merong mabigat na mga karamdaman, tayo po ba'y nagkaroon ng pananahimik at
pagdulog sa Diyos at pagsabi sa Panginoon, Panginoon, ano po yung inyong itinuturo? Ano po yung inyong gusto na aking gawin? Tingnan po natin yung ilan pong mga suliranin patungkol po sa maling kaisipan po ng tao. Yung una pong suliranin na ito, we don't pause to seek God's will. Hindi po tayo nagtatanong kung ano ang gusto mo, Panginoon. Panginoon, ano po ba, paano po ba ang inyong pamamaraan? Marami nga po, may Biblia, pero hindi naman po nababasa ang Biblia. Kaya nga po paulit-ulit na hamon, tayo po ay magbasa ng Biblia, tayo po ay mag-aral ng Biblia. Ating alamin, ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Maganda po yung tayo ay sandaling manahimik at sabihin natin, Panginoon, nalulugod po ba kayo sa aking gagawin? Sa aking isasagawa ng Diyos? Ang mahalaga para sa iba ay gawin yung kanila pong gusto, ang kanilang mga inaakala na magbibigay sa kanila ng kaligayahan. Yun ang kanilang gagawin. Hindi po sila marunong magbulay sa kung ano yung mga ginawang pag-kilos ng Diyos at kung ano ang gusto ng Diyos na hakbang na kanilang tahakin. Sabi po doon sa Roma, Kabanatang 12, Kabanatang 2, isang very familiar na verse ay ganito. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap kalooban niya. Hindi po tayo dapat gumaya sa paraan ng mundo na ito. Iba po tayo. Yung unang 11 kabanata ng Aklat ng Roma ay tumatalakay sa kung sino ang Diyos. Ano yung mga katangian ng Diyos? Ano yung mga ginawa ng Diyos sa kasaysayan upang ipakita ang kanyang pag-ibig at pagliligtas sa bansang Israel? Ano ho? At pagdating dito sa aklat ng Roma, Kabanatang 12, nagpasimula po sa pagsasabing dahil dito. Okay, ano po? Isipin, dahil mga aral ng katotohanan na ito ay naninikluhod, namamanhik ako, paguhin ninyo yung inyong mga isipan. At ano po ang dapat daw? Nalaman po ng isipan kung ano ang mabuti, nakalulugod, at ganap sa Diyos. The problem nga po kasi, we don't pause to seek God's will. Kaya dapat tayong maituwid. Pangalawa po, we don't just we don't pause to seek God's will, we also don't follow the Spirit. Imbis po na yung Espiritu ang sunod sa atin pong buhay, yung makapangyarihang Espiritu ng Panginoon, ang nasusunod po ay yung ating pitang makalaman, yung pong layaw. At ang sabi ng Biblia, ang banal na Espiritu, ang Espiritu at ang laman ay magkaaway. Tingnan po natin, sabi po dito sa aklat po ng Galatia, ano po? Galatians chapter 5, verse 16 to 17. Sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Sapagkat ang nasa ng laman ay laban sa kalooban ng Espiritu at kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Laging naglalaban ang dalawang ito kaya't hindi ang nais ninyong gawin. Yun daw pong Espiritu at saka po yung laman, lagi nagbabanggaan, lagi po silang naglalaban. Gusto po nilang supilin ang isa't isa. Pag tinignan po natin ang taong 2022, alin po ang nagwagi sa buhay po natin? Yun po bang makapangyarihang Espiritu ng Diyos? O ang nanaig po ay ating makalaman na isip? Sa pagtatapos ng 2022, masasabi po natin, Panginoon, salamat po dahil sa iyo pong biyaya. Ang 2022 po, gamat napakaraming hamon at hirap, nakatayo po akong matatag dahil sa iyong pangunguna sa aking buhay. Maraming salamat po. At gayon din naman sa pagpasok po ng taong ito, Panginoon, muli po ninyo akong samahan. Kayo po ang aking lakas, kayo po ang aking kagalakan. O, eto na naman tayo at nagsasabi, Panginoon, hindi na po ako uulit, patawarin po ninyo ako, talo na naman ako ng 2022. Ngayon pong 2023, Panginoon, magbabagong buhay na po ako.
lahat po gumagawa nun. Maraming gumagawa ng New Year's resolution pero ang kanilang nananaig ay ang kanilang sariling laman. The problem is, kaya hindi po makapagwagi, we don't seek God's will, we don't follow the Spirit, at ito po yung pangatlo, we disobey deliberately. Meron pong maliwanag na sinasabi ang Diyos, pero maliwanag din po nating binabaliwala at maliwanag din po nating hindi sinusunod sa atin pong mga buhay. Halimbawa po, the primacy of worship, ang pagsamba sa Panginoon. Sinasabi na magbigay tayo ng panahon upang ang Diyos ay sambahin. 6 na araw tayo magtatrabaho. Ang ika-7 ay dapat nagamitin, gugulin para sa pamamahinga o pagsamba. Bigyang pahalaga ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Iniutos na basahin ng Biblia. Iniutos na manalangin walang patid. Pero ang sinasabi natin, masyado tayong abala, wala tayong oras. We disobey deliberately. Para sa mga kabataan, sinasabi po na igalang ang mga magulang, sundin ang mga magulang, pero ang mga kabataan, tahasang binabaliwala ang paggalang sa magulang at sila'y nagmamarunong sa buhay na ito. Kaya po, napakahalaga na makita po natin, hindi po ito isang maliit na issue. Ang pagsuway. Ang pagsuway ay nauuwi sa isa pong buhay na miserable, malungkot at talunan. Sabi po dito sa unang Korinto, Kabanatang 10, ano po, talatang 8 hanggang 11, huwag tayong makikiapid, gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Kaya, may bunga daw po yun. 23,000 tao ang namatay sa loob lamang ng isang araw. Kasi tahasan po nilang nilabag yung utos ng Diyos eh. Ang kasaysayan ay nagpatunay. Ilang tahanan na po ang nasira dahil sa pakikiapid ng ina, pakikiapid ng ama, at hindi pagbibigay puwang sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ang kasaysayan ay nagpapakita ng katotohanan po na ito. Ganon din ang salita ng Diyos na nakasulat. Kapag dilabag natin, aanihin natin ang bunga ng ating mga paglabag. Kaya sabi po dito, huwag nating susubukin si Kristo. Gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Dahil sa ginawa nila, pinuksa sila ng mga ahas. Huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila. Nilipol sila ng anghel na namumuksa. Nangyari iyon sa kanila bilang babala sa iba at isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayong mga huling araw ay maturuan. Kaya po isinulat, kaya po nakarating sa atin upang tayo ay bigyan ng babala. So yun po yung ating problema. We don't pursue God's will, we don't follow the Spirit, and we disobey deliberately. So ano po ang gusto nating makita at iwan ng hamon para sa atin ngayong gabi patungkol sa pagkatuto? We remember and we learn from the past. Alam po niyo yung aklat ng Deuteronomio ay naglalaman po halos kapareho lamang ng mga naunang aklat kagaya ng Exodo at Levitico. Pinag-aaralan po ito sa CCI Book 2. Ano po? Na ang aklat po ng Deuteronomio ay isinulat bilang huling hamon bago po pumasok ang bansang Israel sa lupang pangako. Kumbaga, ni-review yun pong mga tinatawag po na kautusan. Kasi po, ilang taon sila? 40 taon po sila doon sa ilang. Pinangakuan sila ng Diyos, tinuruan sila ng Diyos. Marami ang namatay sa kanila. At ngayon, sa biyaya ng Diyos, papasukin po nila ang lupain na ipinangako sa kanila ng Panginoon. Kaya nga po, ang aklat ng Deuteronomio ay isa parang final briefing. Muling pagpapaalala bago ang pagsabak sa pakikipaglaban. At ito po ang sinasabi, Deuteronomio, Kabanatang 6, mula talatang 1 hanggang talatang 9. Nais ko pong basahin. Sabi po dito, ibinigay sa inyo ni Yahweh ang inyong mga anak at sa mga susunod na salinlahi ang kanyang mga salita upang magkaroon kayo ng takot sa kanya. Kung susundin ninyo, hahaba
ang inyong buhay. Pakinggan ninyo ang kanyang mga salita. Sunding mabuti. Kung magkagayoy, sasagana kayo. Darami ang inyong lahi. Pagdating ninyo sa lupaing ipinangako ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Makikita po natin, huling mga habilin bago pumasok sa lupang pangako. Mga habilin na sundin ninyo. Sabi niya, huwag kayong mimintis. Sabi niya, at pakinggan itong mabuti, sunding mabuti. And then, ibinigay po mula talatang 4, pakinggan po natin. Si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang utos niya ay itanim sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo. Isulat sa hamba ng pintuan ng inyong mga bahay at ng inyong mga tarangkahan. O, tingnan po natin, ano ang itinuturo ng kasulatan po na ito. Number 1, remember and learn from the past and proceed victoriously into the future. How? By devoting our whole selves in devotion to God. Italaga po natin yung ating sarili sa Panginoon lamang. Ang ating buong pagkatao. Magandang tanungin natin yung ating sarili. I-evaluate po natin, tingnan natin yung ating nakaraan. Siguro ito pong 2022, patapos na. Saan po kayo nakatalaga? Meron ba tayong sinimulang business at talagang nakatalaga tayo doon? O natuto tayo ng isang hobby? Doon tayo nakatalaga? O nagkaroon tayo ng bagong trabaho? O meron tayong naging proyekto? Nagkaroon tayo halimbawa ng bahay? O nagkaroon tayo ng sasakyan? O nagkaroon tayo ng alagang aso, alagang pusa na umubos ng ating panahon, ng ating mga oras. At ang buong 2022, pag tinignan, doon naubos yung lahat-lahat sa atin. Hindi naman masama po per se yung mga bagay po na yon o yung mga ginawa na yon. Pero meron tayong hindi dapat kalimutan. We devote our whole selves in devotion to God. Sabi po kasi, tingnan natin yung talata. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas. Mahirap kung hindi natin mahal ang Diyos. Pag hindi po natin mahal ang Diyos, magiging pabigat ang mga utos. Magiging pabigat ang paglilingkod. Pero gusto ko po kayong tanungin, mahirap po bang mahalin ang Panginoon? Siya na nagkaloob ng lahat-lahat sa atin? Mahirap po bang mahalin siya na makapangyarihan sa lahat? Mahirap kung ang kapangyarihan na ating aasahan ay yung ating sarili. Kailangan po natin ang Diyos higit sa lahat sa atin po mga buhay. So yun po yung una, ang sabi po, ibigin si Yahweh. Siguro maganda din tanungin natin, hindi lamang sa ating sarili. Ano nakita sa atin ng ating mga anak? Ano nakita sa atin ng ating mga kaibigan, ng ating mga kasama sa trabaho? Ang Diyos po ba yung nakita nila na minamahal natin ng buong puso? Yung atin bang mga anak nagmamahal din sa Diyos kasi tayo po ang nagiging halimbawa para po sa kanila? Tingnan po natin ang naging mensahe ng ating buhay sa taong 2022. Kung hindi po ganito, baguhin natin sa tulong ng Diyos. Hilingin natin magpakumbaba tayo. Panginoon, dagdagan mo yung aming pananampalataya. Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pag-ibig sa iyo. Panginoon, supilin po ninyo kami sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Pangalawa po, by using the everyday teachable moments to reflect on obedience to God. Yung gamitin natin, yung bawat sandali ng buhay, yung mga nakapagtuturo sa atin, upang matanyag ang pagsunod sa Diyos. Ano yung sabi po doon sa talata? Tingnan natin.
Sabi, ang mga utos ika niya, itanim ninyo sa inyong puso. Ituro sa inyong mga anak. Pag-aralan sa inyong tahanan. Sa loob ng tahanan, sa labas ng tahanan. Pag kayo'y maglalakbay, pag kayo'y matutulog sa gabi, o sa pagbangon ninyo sa umaga. Next verse, ano po ang sabi? Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay. Itali sa inyong mga noo, isulat sa hamba ng inyong pintuan, sa inyong bahay at sa inyong mga tarang. Ano po ang sinasabi? We must saturate our minds and we must saturate our hearts with the truth. Gamitin po natin. Isa nga po sa ginamit ng Panginoon ngayong pandemya, ito pong pamamaraang virtual. Hindi po tayo hinayaan ng Panginoon. Binawalan tayo na lumabas. Binawalan tayo na makisalamuha, pero ginamit po natin ang modernong pamamaraan upang tayo po ay makapag-aral, makapagbahagi ng salita ng Diyos, matuto, lumago sa pananampalataya, manalangin. We can use everything, every day, every teachable moments upang masunod natin ang ating Panginoon. Ang gaganda po ng cellphone ng iba pero hindi naman magamit sa pag-online praying as one. Ang gaganda ng mga laptop, ano po, hindi naman po magamit para sa pagdalo ng mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Meron tayong oras para sa lahat ng bagay pero walang oras pagdating sa mga bagay na maka-Diyos. Natuto na po ba tayo? Sana sa taong 2023, mag-ibayo po ang ating paggamit sa iba't ibang resources na ibinibigay ng ating Panginoon. And then yung pangatlo po, by using memorials and markers. Ano po? Yung pong memorials and markers yung pong binanggit kanina para makakaalala tayo. Ano po? Yung mga tanda, yun po isusulat natin. Ano po? Para wag nating makalimutan. Naalala ko merong isa pong bata na tinuturuan siya ng kanyang magulang na manalangin. Bago matulog sa gabi, sabi niya pasasalamatan mo anak ang Diyos bago ka matulog sa gabi kasi napakabuti ng Diyos, sinamahan ka niya sa buong maghapon. Tapos anak, paggising mo sa umaga, ang unang-una mong gagawin, magpasalamat sa Diyos na binigyan ka ng panibagong buhay, binigyan ka ng lakas para makabangon. So yung unang-una mong gagawin ay manalangin paggising mo. So sumunod po na mga gabi, pagkatapos pong manalangin, yung bata, ibinabato yung tsinelas niya sa ilalim ng kama. Akala nung ina, naglalaro lamang na yung tsinelas ay ibinabato. Pero noon pong halos gabi-gabi, ginagawa ito ng bata. Nabahala na po yung mag-asawa. Kaya tinanong nila, anak, bakit ba binabato mo yung iyong tsinelas sa ilalim ng kama? Sabi po nitong bata, kasi di ba sabi po ninyo, paggising ko sa umaga, ang una kong gagawin ay manalangin at magpasalamat sa Diyos. Italaga sa Diyos yung buong araw. Kaya lang po kasi paggising sa umaga, ang dami ko nang dapat gawin, kakain, maliligo. Tinatamad pa po ako, ayoko pang manalangin. Kaya sabi niya, binabato ko po yung tsinelas ko sa ilalim para lumuhod ako at kuhanin yung tsinelas ko doon sa ilalim ng kama. At kapag ako po ay nakaluhod na, sasabihin ko sa aking sarili, nakaluhod na lang din naman ako, mananalangin na ako sa Panginoon. Meron ba tayong ganong pong mga pagtatalaga sa ating buhay? Sa ating mga tahanan, meron ba tayong mga ginagawa na magpapaalala sa atin, ito ang aking unang gagawin, ito ang aking isasagawa. Itong lugar na to ay sa Diyos. Ang kwarto na to, ang upuan na to, ang oras na to ay laan para sa Panginoon. Kaya nga po, napakahalaga. We use memorials and markers para pupilin yung ating sarili at gawin ang kalooban ng Panginoon. Meron pong regalo sa atin ng Diyos, inuulit-ulit po namin ito at dito po ako magtatapos. Meron siyang mga regalo sa atin. Ang kanyang presensya, wala na pong makatatalo sa presensya ng Diyos. Iiwan tayo ng lahat pero ang Diyos ay nagsabi hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Kung tayo nagtatanong,
Kasi Panginoon, gusto ko ang iyong salita. Ayoko sa kasinungalingan. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita. Ang kanyang salita ay makapangyarihan. Ito'y tulad ng tabak na magkabilay talid. Ito'y liwanag. Ito'y tanglaw sa landas ng buhay. Ito'y lumilinis sa atin ang salita ng Diyos. At ang isa pang regalo ng Diyos, kapag sinabi halimbawa ng sino man sa atin, Panginoon, gusto ko, ako'y nakatalaga sa iyo. Gusto kong kumilos para sa iyo, sabi ng Panginoon. Mabuti. Bibigyan kita ng mga kasama. Isang komunidad na kagaya mo ay gusto akong paglingkuran. Ang komunidad, ang mga kapatid sa pananampalataya ay makatutulong sa atin at tayo ay makatutulong sa kanila, regalo ng Diyos upang maisagawa natin ang kanyang kalooban. Dalangin po namin sa taong 2023, ang presensya ng Diyos, ang salita ng Diyos at ang komunidad ng mga mananampalataya. Ang mga regalong ito ng Diyos ay gamitin natin para sa kapurihan ng kanyang pangalan at masumpungan tayong nagtatapat sa kanya sa atin pong mga paglilingkod. Sa Diyos ang papuri, awitin po natin yung ating responso. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Basagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa'yo. Ikaw ang maghain sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais mo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais mo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Nais ko'y maging katulad mo. Nais ko'y maging katulad mo. Tayo po'y manalangin. Kami nagpapakumbaba sa iyo, aming Amang Diyos. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, kami po'y humihiling. Kayo po ang manguna, kayo po ang maghari sa aming mga buhay. Kahabagan po ninyo kami ang mga sambahayan na aming kinabibilangan. Tulungan po ninyo kami na magpasakop, magbigay galang sa iyo at paglingkuran kayo ng may katapatan. Ang pagpapasakop sa inyo maghahatid sa amin sa ganap na tagumpay. Dalangin naming maranasan namin ang katagumpayan na ito dahil sa iyong biyaya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Maraming salamat po, Brother Rex, sa napakagandang hamon ng salita ng Panginoon. Bago natin lubos na iwanan ang taong 2022 at sa dubungin ang taong 2023, ano po, na may ganitong paalala ng salita ng Diyos. At ngayon naman po, yung ating pasalamat, ano po, kung nais niyo po magpasalamat, raise hand lang po kayo o kaya po ay mag-type po sa ating chat box at ating pong babasahin. Salamat po sa mga kapatid natin po na nakibahagi sa gabing ito sa ating pong sa Google Meet po. 24 po tayo. Yan. Go ahead po, Ate Rosana. Sa Panginoon.
naging bahagi ng Hope Meeting na ito. Ay, Yan, thank you po. Pero sana ano po. Mahina yata po signal. Ano? Yan, maraming salamat po. Ano? At sa ating po mga tumutok sa ating FB Live, ano po, may 8 po tayong mga kapatid dyan. Salamat po sa inyo kabahagi sa taong 2022. Ano po? Kita-kita po ulit muna tayo sa 2023. Magandang pagsalubong sa 2023 po. Ano po? At pakibahagi din po kayo sa ating Berean Bible reading. Ano po? Mag-start na po ulit. Yan. Tayo po ni Ate Catherine. Yan. Maraming salamat po, Pastor Rex, sa inyong mensahe na tunay na kailangan nating isagawa sa ating buhay. Talagang seryoso na sa ating paglilingkod sa ating Diyos. Yan po. Sabi naman po natin siya, purihin ng Panginoon sa buhay ni Ate Ana, tunay na encouragement sa akin ng iyong buhay na napakasigasig sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa Diyos ang pupuri. Yan po, at kung wala na po, tayo po ay mag-turn on ng camera at tayo po ay picture taking. Yan po ang ating Ate She. Okay po. 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3. Okay na po. Thank you very Okay, much. magandang gabi. God bless po sa bawat isa. Salamat po. Yes po. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year!